Nasa ating pong linya at makakausap po natin sa bayan naman ng mga balita ang bagong talaga o kapon na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulfo. Senator Tulfo, sir, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Good morning, sir. Paring Orly, magandang umaga. Una ho muna, well of course, I think congratulations is in order. Pero ano ho bang mangyayari ngayon? Mas inaabangan po ang development ngayong araw na ito. Ikumpara daw ho kahapon sa Senado dahil nga po dun sa planong pagpapatuloy ho ng pagdinig ng Senate Senate Subcommittee o nung mga mag-iimbestiga ho sa nabanggit na nakarang araw sa pangunguna po ni Senator Rodante Marcoleta. Ano ho bang inaasahan po natin ngayong araw nito, Senator Erwin? Well, yun po yung gusto nila. Pero void na po yun. Wala na po sila sa kapangyarihan. Ako na po yung bagong Blue Chairman. Meron po tayong acting Senate President, yung ating Senate Pro Tempore na si Senator Win Gatchalian. Dahil po nagkaroon po ng quorum kahapon. Alam naman po nila yan. Alam ni Senator Cayetano, Senadora Legarda at Senadora Pia na kapag 12 may quorum. Ewan ko lang kung nakalimutan na po nila. Pero hawak po ko po ngayon ang record po ng Senado na sinasabi ang iba't ibang petsa na 12 senador May nagkaroon na ng quorum. Yeah, quorum at 12. nandoon silang tatlo. Quorum of 12 na binabanggit. Opo, Okay. quorum of 12. Ito po ang mga petsa po, noong May 21, 2008, 12 po ang present, may quorum. Alright. Si Senadora Loren Legarda, dumating pa nga po after na ng roll call. Si Senador Alan Cayetano, dumating din after na ng roll call. Kung tutuusin, dapat absent na po yun. Si Senadora Pia, on official mission. Okay. Noong February 11, 2009, the following year po, 2009. 12 din. Present po si Senadora Loren, present si Senador Cayetano, Alan, present po si Senadora Pia. Noong 2010 po, after 1 year din po, sunod-sunod po ito. Present po si Senadora Loren, Senador Alan, present po. Out of on official mission na naman po si Senadora Pia. Okay. 2012, May 8, 2012 po, 12 lang po sila. Present po si Senadora Loren, on official mission si Senador Alan, present naman si Senadora Pia. Noong May 15, after 7 days lang po, ayan po, 12 ulit po sila. May quorum ulit. Dumating po si Senadora Loren, late po siya. On official naman si Senador Alan, present si Senadora Pia. Noong May 5, 2015, ganon din po, 12 lang sila. On official si Senadora Loren, on official mission si Senador Cayetano, present si Pia Cayetano. Alright. And then noong June 2, naulit-pulit, 2015, 12 lang ho sila, present si Senadora Loren, on official mission abroad si Anal Cayetano, si Pia Cayetano on official mission. Alright. Kaya paano ho nila, sumang-ayon po sila dati na may quorum na 12 lang ho sila. Bakit kayo noon sila pumapayag? Hindi ko maintindihan. Kung gusto mo nila, tingnan po nila ang records po ng Senado. Pupunta po sila mamaya doon, bulat-latin ho nila yung records ng mga panahon na ito dahil tinatago po itong records po na ito ng Senado, yung mga attendance ng mga senador. So, ibig sabihin, sa simpleng kaisipan, Senator Erwin Tulfo, sa record po ng Senado at maging doon sa naging desisyon ng Abilino ng Korte Suprema, kinikilala ang 12 na bilang, ibig sabihin, physically present sa plenaryo para magkaroon ng quorum, pero hindi ito sapat para magluklok ng bagong Senate President sa Senator Erwin. Ganun po ba yan? Opo, pero pwede pong magdeklara na bakante. all seats vacant. All seats vacant kasama ang Senate President. ang Senate President. Pero Pero hindi pwedeng lang magluklok. pwedeng magbutuhan Okay. para maglagay ng Senate President. Kaya nga po, si Senador Win Gatchalian, Senate Pro Tempore, ang acting Senate President. Okay, kasi binabasa ko Gets po itong... ninyo, baka Orly. Opo. Binabasa... Nasa Constitution po yun eh. Aha.
Binabasa ko kasi itong memorandum coming from Senator Cayetano at inaatasan niya lahat ng mga empleyado ng Senado na maging present sa pagdinig ngayon pong araw na ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano po ang reaksyon nito? Para na rin po siguro sa mga nakikinig na empleyado po ng Senado ngayon na baka magkalituhan kasi alam nila work from home, Senator Erwin. Opo, kasi po yung instruction po ng acting Senate President po natin. At si Senator Alan Peter Cayetano ay hindi na po ang president ng Senado dahil nga po dito sa nangyaring quorum kahapon na diniklara pong all seats vacant kasama po ang kanyang posisyon. Hindi lang po makapag-elect na yung sinasabi niya kailangan 13, hindi nga po makapag-elect ng bagong Senate President pero po pwedeng mag-elect ng Senate pro tempore at pababa majority leader. Kaya yun po ang ginawa namin at saka yung mga committee chair. Baka naguguluhan lang po ang mga staff pero nilinaw na po yan kaya naglabas po ng memo ang ating acting president na si Senator Win Gatchalian na work from home po in anticipation habang inaayos po ng lahat and in anticipation that in-announce po nila nagtawag po sila ng rally na magtagtawag sila ng prayer vigil, dineklara na lamang po na work from home ng ating acting president na si Win Gatchalian. Kaysa maipit pa po sila dyan sa, ina-anticipate po na medyo magulo po dyan sa harap ng Senado ngayon. Okay, Senator Erwin, para naman sa kapakanan po ng lahat, hindi naman siguro natin nais na maging matensyon sa pangmatagalang panahon ang lugar kung saan tayo nagtatrabaho. And I think ikaw, knowing you, hindi mo naman paintulutan na may makakasalubong ka sa hall, hindi mo papansinin, hindi mo man nangingitian dahil nga sa tensyon. Ano sa tingin mong pwedeng gawin para malutas ito, ang gusot maplansya? Total, isa lang naman talaga ang hangarin nating lahat, malaman, matunton, matukoy kung ang binabanggit man ay ang mga involved sa flood control scandal o matuloy man ang impeachment o hindi. Paano kaya ito sa tingin niyo mas mabisang masusolusyonan? Senator Erwin. Depende po yan sa mga kasamahan po namin. Kami naman po, ka-Orly, 12 ngayon, ay ready. We're ready to accept our colleagues. We're ready to embrace our colleagues. Normal po yun. Hindi po namin sila pipilitin sa kanilang paniniwala, sa kanilang mga political beliefs nila. Wala pong problema ho doon. Yung kanilang mga ipinaglalaban. Normal po yun. Nasa kabila po sila. Dito kami sa kabila. Normal po yun sa isang demokrasya. Iba po yung pananaw ng isa, iba yung pananaw ng isa. Sa trabaho po yun. Pero at the end of the day, pagkatapos po ng sesyon, you should know naman po, nag-uusap-usap naman po, nagkikita naman po sa executive lounge pag break time po at the end of the day. Ang totoo po niyan, marami din po naman sa kanila, lalo na yung mga matatagal na sa majority ngayon, yung bagong majority, ay magkakaibigan doon sa minority. Example was Chis Escudero po, Senator Chis. Kaibigan niya pala sila JB, si Senador Rafi, si Senador Win. Ganon din po si Senadora Loren, magkakaibigan po yan. Senadora po yan, nabanggit niya po dati na ilang taon na sila magkakaibigan. Ibig sabihin po, pwede naman mag-usap yan at the end of the day. Huwag naman personalin dahil trabaho lang ito. Siguro, after po siguro ng session, then mag-usap-usap ulit. Kami naman ready naman makipag-usap kahit sino po dyan. Huwag lang nilang personalin na hindi na kita kakausapin na habang buhay. Bahala sila, pero we are ready. Kami sa 12, ready to accept them po, ready to embrace them. Then magdiskurso tayo kung gusto mo. Walang problema. Pumasok ka, let's discuss this issue. Pag-usapan na, dahil yun naman po ang tama. Alright. Naka-suspend ang session ngayon. Hindi ko lang alam kung ano magiging desisyon sa kasakali man na talaga o mag-request o magdeklara ng parang i-extend ang sesyon ng Kongreso sa pamamagitan ng kautusan mula sa Malacanang. Pero kung sakali mangyari ito at merong special session po, tawag doon. Kung sakaling ito ipairal at sa special session ay may posibilidad ba madagdagan yung 12? Opo. Madagdagan po ng isa. May mga nagpapahiwatig po dahil tingin po nila, ito po
Rinig-rinig ko lang rin sa mga kasama ko. Sabi ko nga ka-Orly kanina, dahil magamang kakaibigan na, kunwari tayo, magkaibigan tayo ka-Orly. Dati pareho tayong sa majority. Biglang napag-isipan mo na, hindi, mukhang mali itong nito, dito muna ako. And then Kako, sasama. sabi kita, pare, baka pwede na mag-usap-usap tayo. May Oo. mga nagpapahiwatig na hindi nila gusto ang nangyayari. Pero dahil kasama sila dyan sa grupo, nahihiya sila. Ang problema lang na, how would they explain to their group na lipat ako, hindi tama itong ginagawa ng ating Senate President dati. Hindi ko na gusto ito. Hindi na ako pumapasok. Meron pong ganun eh. Mga kasamahan ho nila eh. Na you least expect na ika nga yung loyalty, sobra pinapakita niya. Pero sa kanyang isipan at damdamin, mukhang mali. Gusto niya lang magtrabaho. Ang Mhm. problema lang ng ilan sa kanila, paano sila ika nga kakalas sa grupo na hindi sila mababash, hindi sila babanatan, yun ang problema nila. Dahil Mhm. pag kumalas sila dyan, katakot-takot na bash ang abutin labanat sa grupo. Mhm. Hindi lang tama ba? Hindi lang maaring umabot ng 13, baka umabot pa raw kayo 15? Tama po yun. At Mhm. baka magulat na lang po kayo, yung talagang iniisip ninyo na imposibleng lumipat, nag-iisip-isip po ngayon, according po sa mga kasamahan po natin, ang kaibigan nila, nag-iisip-isip natin, hindi po tama. Mhm. Dahil yung pressure po sa mga pamilya, sa mga kaibigan, at nahihiya po sa kanilang mga constituents. Tinatanong po sila, Mhm. bakit hindi ka pumapasok? Yun ang tanong. Mhm. Okay, panghuli na lang, Senator Erwin, ang totoo ba na naging mabigat? Hindi lang ho siguro sa ilang mga nagbabantay at kumikilala sa sa tungkulin, priority ng Kongreso, naging mabigat ba talaga yung hindi walang nangyaring sesyon nung Lunes at ng Martes? Ka-Orly, kumbaga sa prutas, pipitasin mo na dahil hinog na hinog na. Isa po dyan yung Barangay Health Workers Magna Carta. Ang Mhm. Barangay Health Workers po, maskin tanongin niyo po, wala po mga sweldo yan, puro allowance lang. So, yun po yung ginagawa natin na para magkaroon po sila ng sahod. Unfortunately, hindi nga po na pagdebatihan niya. Actually, tapos na nga po eh. Amendment na lang nga po eh. Pati po yung hospital detention ka-Orly na bawal ka ng ikulong ng hospital, kailangan lang pakawalan, kahit wala kang pera, pero may promissory note ka. Bawal na rin kasi dati, o sige, pakawalan ka lang, pero iwan mo yung tricycle mo, iwan mo yung pangkabuhayan mo dito. Mhm. Bawal po yun. Hindi nga ho napagkuhan eh. Ang nangyayari na lang ho, amendments na lang. Ibig sabihin, malapit na ka-Orly. Pag sinabi yung amendments na, parang ini-edit na lang yung mga wordings. Pagkatapos po, iba-bycam na. Ibig sabihin, mag-uusap no dahil may counterpart na batas yan sa mababang kapulungan. Pag-uusapan na. O pareho ba tayo? Dapat pareho na po yan pagdating sa bycam. Pag Mhm. merong kuan dito ng Congress, hindi, Opo. dagdag mo ng konti ito. Itong salita dito na ultimo piso, bawal. Hindi, pag piso na lang, kukunin pa. Hindi po pwede. Alright. I-incorporate, ika nga, pagsasanib ng dalawang kapulungan. At Mhm. pagkatapos, yun na po, yung pagkatapos ng BICAM, iakit po sa Pangulo, pipirmahan po yun. Mhm. Yun po yung sistema ho doon eh. Okay. Wala nga po eh. Nasaan Anyway, din, sinayang po nila, dalawang session days po eh. maupo. Kaya na pong ilusot sana ho yun last week eh. Okay, Senator, maraming salamat at sa ulitin po, sir, at again, congratulations, magandang umaga po sa inyo, sir. Salamat po. Maraming salamat po, Ka-Orly. Lilinawin ko lang po, legitimate po, sumang-ayon po yung tatlo po nagsasalita kahapon, si Alan Cayetano, si Pia Cayetano, at saka si Laurel Legarda, na walang quorum, illegal. Hindi po, yung mga petsa na ibinigay ko, tignan nila sa Okay. records. Mamaya kung pupunta sila doon Mm. para makita nila. Sana po, pag nakita nila doon, Mm. yung records, tumahimik na ho sila dahil hindi na po sila ika nga ang nasa pwesto. Thank you, sir. Salamat po, Magandang Ka-Orly. umaga. Mga kapuso, Senator Erwin Tulfo, ang inyo pong napakinggan.